Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Pagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Sis Menalyn Labadja ng CRC Balayan, Batangas. Samahan niyo po ako dito sa ating programa Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw na debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga dadako tayo sa Book of Judges chapter 4, 17 verse 22. Ngunit bago po ipagpatuloy, tayo muna'y manalangin. Aming Panginoon at Diyos, ako po'y lumalapit sa iyo nang may pagkukumbaba. Inaamin ko sa sarili ko ay wala akong sapat na kakayahan, ngunit alam kong ikaw ay nagbibigay ng karunungan at lakas. Gabayan mo po ako ngayon sa aking pagbabahagi. Ilagay mo sa aking labi ang mga salitang nais mong marinig ng iyong mga anak. Banal na Espiritu, ikaw ang manguna at magbigay linaw sa mensahe at umantig sa puso ng bawat makikinig. Naway hindi ito maging salita lamang ng tao, kundi buhay na salita na nagmumula sa iyo. Ang Judges chapter 4, 17 verse 22 ay parte ng kwento ni na Book of Judges kung saan tinupad ng Diyos ang kanyang salita tungkol sa pagkatalo ni Sisera ayon sa title na Death of the Sisera by the Hand of Woman. Ang mga talatang ito ay tumakas si Sisera matapos ang kanyang hukbo. Siya ay pumasok sa tolda ni Yael, asawa ni Heber, si Neo, upang magtago. Pinatuloy sila ni Yael, pinainom ng gatas, pinahiga at tinakpan upang makatulog. Ngunit habang siya mahimbing na natutulog, kinuha ni Yael ang isang tulos ng tolda at martilyo at pinako ito sa kanyang sintido na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Nang dumating si Barak na mahabol kay Sisera, ipinakita ni Yael ang bangkay nito. Ang unang sinasabi sa atin dito base sa title na ito, una, ang Diyos ay tumutupad sa kanyang salita sa naunang bahagi ng kwento. Sinabi ni Deborah kay Barak na ang kaluwalhatian sa tagumpay ay mapupunta sa isang babae at ito ay natupad sa pamamagitan ni Yael. Ipinakita nito ang salita ng Diyos ay hindi nabibigo. Kapag siya ay nangusap, tiyak itong mangyayari. Ikalawa, ginamit ng Diyos ang sino mang handang magpasakop sa kanya, babae man o lalaki. Sa panahong iyon, ang digmaan ay karaniwang gawain ng mga lalaki. Ngunit sa kwentong ito, dalawang babae ang ginamit ng Diyos. Si Deborah bilang propeta at hukom, at si Yael bilang instrumento ng tagumpay. Ipinapakita nito na ang kapangyarihan ay hindi nakabase sa kasarian o posisyon, kundi sa layunin ng Diyos. Ikatlo, ang tagumpay ay nagmumula sa Diyos, hindi sa lakas ng tao. Si Sisera ay isang kapangyarihang pinuno ng hukbo. May mga karawahing bakal at malakas na sandata. Ngunit sa huli bumaksak siya sa kamay ng isang babaeng nasa loob lamang ng tolda. Ipinapakita nito na kapag ang Diyos ay kumilos kahit ang tila mahina sa paningin ng tao ay nagiging instrumento ng kanyang kapangyarihan. Ikaapat, ang kayabangan at pagtitiwala sa sariling lakas ay nauwi sa pagbagsak. Si Sisera ay tumakas at nagtiwala sa maling lugar para sa kanyang kaligtasan. Sa halip na tunay na sekuridad, doon ito natagpuan ang kanyang wakas. Ito ay babala sa atin na huwag magtiwala sa pansamantalang sekuridad ng mundo, kundi sa Diyos lamang. Sa aplikasyon sa atin ngayon, lalo na sa misteryo at sa mga laban na ikinakaharap ninyo sa iglesia at pamilya, ang mensahe ay malinaw. Kapag ang Diyos ay may laban, siya ay magbibigay ng tagumpay. Kahit mukhang malakas ang Sisera sa ating buhay, problema, pagsubok o tao, kung ito ay pinagkatiwala natin sa Diyos, siya ay kikilos sa paraang hindi naging inaasahan. Ang death of Sisera by the hand of a woman ay paalala na ang Diyos ay makapangyarihan, tapat sa kanyang salita at gumagamit ng mga taong handang sumunod sa kanya upang tuparin ang kanyang plano. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa inyong salita na aming napakinggan. Naway ito'y lamang manatili sa aming isipan, kundi maisabuhay namin sa araw-araw. Tulungan mo kami magtiwala sa iyong kapangyarihan at maging handang kasangkapan sa inyong kaloob. Ikaw ang maitaas sa aming buhay at ikaw ang maging maghari sa aming puso. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa programang ito. Patuloy po nating suportahan ang gawain ito. Tinapay mula sa langit. Maaari ninyong i-share ang bidyong ito upang maraming maabot ng salita ng Diyos. Glory to God and God bless everyone.